Nasa 1,500 na multiple registrants sa Dagupan City, tinanggal na sa listahan ng COMELEC para maiwasan ang flying voters. Sundan sa report. Ilang buwan bago ang 2025 midterm elections, tinanggal na sa listahan ng mahigit sa 1,500 na individual na kabilang sa tinatawag na double o multiple registrants sa Dagupan City. Ibig sabihin, nakarehistro sila hindi lang sa Dagupan City, kundi sa dalawa o higit pang bayan. At kung hindi tumalis ng COMELEC sa listahan, dito papasok ang tinatawag na flying voter o ang pagboto hindi lang sa isang lugar, bagkus sa mga lugar kung saan pa aktibong nakarehistro ang isang multiple registrant. To determine kung sino po yung mga flying quote-unquote flying voters. Para sa botante na si Mary Lou mula sa Barangay Bulosan, ang paglaban kontra flying voter ang isa sa mga dapat tutukan ng COMELEC sa nalalapit na eleksyon. Ay dapat talaga. Kasi yung mga flying voters na yan, hindi yan sila dapat na bumoto. Sinulatan na ng COMELEC ang lahat ng mga individual na tinanggal sa listahan. Napadala naman natin ng notice yung ating mga AFIS affected voters. So basically as of now, alam na po nila na sila ay hindi makakaboto. Sa lalawigan ng Pangasinan, aabot sa may 3,000 multiple registrants ang sinulatan na rin ng mga election officer. Hindi natin inaalis yung possibility na gamitin nila yan, yung double record nila na makaboto. But mostly naman yan kasi magkakalayo. Yung iba is nasa southern part of the country, Visayas or NCR. So parang napaka-imposible din na makaboto sila ng 2 beses on election day dahil sa distance. Bukod sa multiple registration, kasama si sinailalim sa annotation ang listahan ng mga deceased o namatay ng mga botante. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.